Magandang araw sa inyong lahat. Ako'y labis na natutuwa na makasama kayo sa ating pagninilay-nilay ngayon. Ako'y umaasa na ang bawat isa sa inyo ay nasa mabuting kalagayan at handang tanggapin ang mga salita ng Diyos sa ating puso. Sa ating pagsasama-sama ngayon, meron tayong isang napaka-espesyal na tema na tatalakayin. Ito ay tungkol sa isang panalangin na may kapangyarihang magbago ng lahat, ang Salmo 46. Bago tayo magsimula, nais kong hikayatin ang bawat isa sa inyo na magkomento sa ibaba. Ibahagi ninyo ang inyong mga saloobin, tanong o kahit na mga karanasan na nais ninyong ibahagi. Ang inyong mga opinyon at kwento ay mahalaga at makakatulong sa ating lahat upang lumago sa pananampalataya. Gayon din, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa ating channel, huwag kalimutang mag-click sa subscribe button at i-turn on ang notification bell upang hindi ninyo ma-miss ang mga susunod na mga aral at pagbabahagi. Ngayon, bumalik tayo sa ating tema. Ang Salmo 46 ay isang makapangyarihang taludtod na puno ng mga mensahe ng pag-asa at katiyakan. Sa mundong puno ng pagsubok at mga hamon, madalas tayong naguguluhan at nadidismaya. Pero sa Salmo 46, tayo ay binibigyan ng paalala na ang Diyos ay ating kanlungan at lakas. Ang kanyang presensya ay nariyan upang bigyan tayo ng kapanatagan sa gitna ng bagyo. Habang tayo ay nagmumuni-muni sa mga salita ng Salmo 46, tanungin natin ang ating mga sarili. Ano ang mga takot at alalahanin na dala natin sa ating mga puso? Ano ang mga pagsubok na tila hindi natin kayang lampasan? Ang mga tanong na ito ay natural sa bawat isa sa atin. Ngunit ang magandang balita ay, sa oras na tayo ay lumapit sa ating tagapagligtas sa panalangin, mayroon tayong pagkakataon na makatagpo ng kapayapaan. Dito sa Salmo 46, sinasabi na Diyos ay ating kanlungan at lakas, handang saklolo sa mga kaguluhan. Ano ang ibig sabihin nito para sa atin? Ipinapakita nito na hindi tayo nag-iisa sa ating mga laban. Ang Diyos ay nariyan, handang tumulong at maging sandigan natin sa oras ng pangangailangan. Tayo ay hinihimok na magtiwala sa Kanya kahit sa mga pagkakataong tila ang lahat ay nawawala. Sa bawat taludtod ng salmo, makikita natin ang mga paalala na ang Diyos ay nasa ating tabi. Ang kanyang kapangyarihan ay hindi nagkukulang at sa Kanya may pag-asa sa gitna ng mga pagsubok. Sa oras na tayo ay nagdarasal, tayo ay nagiging bahagi ng isang mas malaking plano. Ang ating mga panalangin ay may kapangyarihan at ang pagkilala sa presensya ng Diyos ay nagdadala ng liwanag sa ating mga dilim. Kaya't sa ating pagninilay-nilay sa araw na ito, nais kong anyayahan ang bawat isa sa inyo na isaisip ang mga bagay na nais nating ipagdasal. Ano ang mga bagay na tila imposibleng mangyari sa ating buhay? Ano ang mga pangarap na tila napakalayo? Sa mga sandaling ito, hayaan nating pumasok ang mga salita ng Salmo 46 sa ating mga puso. Ipinapangako ng Diyos na Siya ay nandyan, laging handang makinig. Habang tayo ay nag-aabang sa panalangin na ito, nais kong hikayatin kayong huwag mag-atubiling ibahagi ang inyong mga karanasan sa mga sitwasyon kung saan ang panalangin ay nagdala ng pagbabago sa inyong buhay. Ang bawat kwento ay may halaga at maaaring maging inspirasyon sa iba. Kaya't samahan niyo ako sa paglalakbay na ito, kung saan tayo ay magtutulungan na palakasin ang ating mga pananampalataya at lumapit sa Diyos na may buong tiwala. Huwag kalimutan, ang ating mga panalangin ay may kapangyarihan. Magpatuloy tayong magdasal at pag-usapan ang mga pagbabago na gusto natin makita sa ating buhay at sa mundo sa paligid natin. Muli, salamat sa inyong pagdalo at inaasahan kong ang ating pagninilay-nilay ay magiging makabuluhan para sa lahat. Huwag kalimutan, ang Diyos ay kasama natin sa bawat hakbang ng ating paglalakbay.
Ang Salmo 46 ay naglalaman ng napakalalim na mensahe ukol sa kapayapaan na hatid ng Diyos sa gitna ng mga pagsubok at kaguluhan. Minsan, sa ating mga buhay tayo ay nahaharap sa mga sitwasyon na tila napakahirap at puno ng takot. Ang mga balita ukol sa digmaan, kalamidad at mga personal na suliranin ay pwedeng magdulot ng labis na pagkabahala. Subalit sa gitna ng lahat, nang ito ang Salmo 46 ay nagbibigay ng napakahalagang paalala. Ang Diyos ay ating kanlungan at lakas. Ang pagkilala sa Diyos bilang ating kanlungan ay isang mahalagang hakbang tungo sa kapayapaan. Ang salitang kanlungan ay naglalarawan ng isang ligtas na lugar kung saan tayo ay pwedeng magpahinga at makahanap ng kapanatagan. Sa mga panahong tayo ay nalulumbay o naguguluhan, ang panalangin ay nagiging tulay sa ating pakikipag-ugnayan sa Diyos. Sa pamamagitan ng ating mga panalangin, maaari tayong humingi ng tulong at gabay. Ang tunay na kapayapaan na nagmumula sa Diyos ay hindi nakadepende sa ating kalagayan o sitwasyon. Ito ay isang kaloob na ipinagkakaloob sa mga nananalig at nagtitiwala sa Kanya. Sa ating mga buhay, mahalaga ang pagtitiwala sa Diyos, lalo na sa mga oras ng takot. Ang Salmo 46:2 ay nagtuturo sa atin na sa oras ng pangangailangan, hindi tayo nag-iisa. Ang Diyos ay laging naririyan upang tulungan tayo. Kapag tayo ay lumapit sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin, tayo ay nagiging bukas sa Kanyang mga plano at kalooban. Ang panalangin ay hindi lamang isang paraan ng paghingi ng tulong. Ito rin ay isang pagkakataon upang makinig sa Kanya at maunawaan ang Kanyang mga mensahe sa ating buhay. Isang mahalagang aspeto ng panalangin ay ang pagkakaroon ng pananampalataya na ang Diyos ay tutugon. Ang ating mga dalangin ay hindi lamang mga salita na lumalabas sa ating mga bibig. Ito ay mga taos-pusong panawagan sa ating tagapagligtas. Sa ating pagdarasal, dapat tayong maging handa sa mga sagot ng Diyos, kahit na ito ay maaring hindi ayon sa ating mga inaasahan. Minsan, ang sagot ay hindi agad dumarating o maaaring ito ay nasa isang anyo na hindi natin nauunawaan. Subalit, sa bawat pagkakataon, ang ating pagtitiwala ay dapat manatili dahil alam natin na ang Diyos ay may mas mataas na plano para sa atin. Ang kapayapaan na dulot ng Diyos ay hindi katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Ang kapayapaang ito ay nagmumula sa kaalaman na ang Diyos ay nasa ating tabi kahit anong mangyari. Sa oras ng kaguluhan, ang panalangin ay nagiging isang sandata na nagbibigay sa atin ng lakas at tibay ng loob. Sa bawat pagkakataon na tayo ay nananalangin, tayo ay nagiging mas malapit sa Diyos at sa proseso, ang ating mga puso ay napapalakas at napapainit ng Kanyang pag-ibig. Mahalaga ring bigyang diin na ang panalangin ay hindi lamang para sa ating sarili, kundi para rin sa ating kapwa. Sa ating mga panalangin, tayo ay hinihimok na ipagdasal ang iba, na nagiging dahilan upang ang ating puso ay mapuno ng pagmamahal at malasakit. Ang pagkakaroon ng malasakit sa iba ay isang paraan ng pagpapakita ng ating pananampalataya. Sa halip na tayo ay magpakasasa sa ating mga sarili, tayo ay tinatawag na maging daluyan ng kapayapaan at pag-asa. Sa kabila ng lahat ng pagsubok at hamon na ating kinakaharap, ang Salmo 46 ay nagsisilbing paalala na ang ating Diyos ay hindi natutulog. Siya ay laging handang makinig at umaksyon. Sa mga panahong tayo ay naguguluhan at nawawala ng pag-asa, ang ating panalangin ay may kakayahang baguhin ang ating mga sitwasyon. Ang pakikipag-ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin ay nagiging daan upang tayo ay makatagpo ng tunay na kapayapaan na nagmumula sa Kanya. Sa huli, ang Salmo 46
ay nagtuturo sa atin na sa kabila ng mga pagsubok, ang Diyos ay laging kasama natin. Ang ating mga panalangin, kung taos-puso at may pananampalataya, ay may kapangyarihang magbago ng ating paligid at kalagayan. Tayo ay hinihimok na patuloy na manalangin, magtiwala at humingi ng tulong sa ating Diyos na nagbibigay ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Sa ating pagninilay sa Salmo 46, makikita natin ang napakahalagang mensahe ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Sa mga panahong puno ng takot at pangamba, ang Diyos ay ating kanlungan at lakas. Ang talatang ito ay nagbibigay diin sa katotohanan na sa kabila ng mga pagsubok at krisis na ating nararanasan, laging nandyan ang Diyos upang tayo ay tulungan at patatagin. Ang panalangin ay isang mahalagang bahagi ng ating relasyon sa Kanya at sa pamamagitan nito tayo ay nagiging bukas sa Kanyang kapangyarihan at biyaya. Sa Filipos 4:6-7, tinuturo sa atin na sa lahat ng bagay dapat tayong manalangin. Ang mga salitang ito ay hindi lamang isang paanyaya, kundi isang utos na dapat nating sundin. Sa ating mga panalangin, tayo ay nagiging mas malapit sa Diyos at binubuksan natin ang ating mga puso sa Kanyang kapayapaan. Ang kapayapaang ito na hindi kayang unawain ng sinuman ay nagbabantay sa ating mga isipan at damdamin. Sa panahon ng kaguluhan, ang ating mga dalangin ay nagiging daan upang maranasan natin ang Kanyang presensya at kapayapaan. Minsan, ang mga pagsubok sa buhay ay tila napakalaki at walang katapusan. Sa mga pagkakataong ito, ang ating panalangin ay nagiging sandata laban sa takot at pag-aalala. Ang pagkakaroon ng tiwala sa Diyos at ang ating paghingi ng Kanyang tulong ay nagiging paraan upang makamit natin ang katahimikan sa ating mga isip. Sa bawat dalangin, nagkakaroon tayo ng pagkakataon na ilatag ang ating mga pangarap, takot at yung pag-asa sa Kanya. Sa Mateo 7:8, makikita natin ang prinsipyo ng paghahanap at pagtanggap. Ang Diyos ay nananawagan sa atin na humingi, tumuklas at kumatok. Ito ay isang paanyaya na tayo ay makipag-ugnayan sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin. Ang ating mga panalangin ay may kapangyarihang makapagbago ng ating mga sitwasyon. Sa tuwing tayo ay humihingi, tayo ay lumalapit sa Diyos na handang tumugon sa ating mga kailangan. Ang Kanyang pag-ibig at pagkalinga ay laging nariyan, handang bigyang diin ang Kanyang mga pangako sa ating mga buhay. Ang mga talatang ito ay nag-uugnay sa ating kakayahan na makamit ang kapayapaan at pag-asa sa kabila ng mga pagsubok. Sa panalangin, tayo ay lumalapit sa isang Diyos na hindi nagkukulang sa Kanyang mga anak. Ang ating mga dalangin ay nagiging daan upang matanggap natin ang Kanyang mga biyaya at tulong. Sa bawat pagkakataon na tayo ay nananalangin, tayo ay nagbibigay diin sa ating pananampalataya na Siya ay naririyan upang makinig at tumugon. Ang Salmo 46, Filipos 4:6-7 at Mateo 7:7-8 ay naglalaman ng mga mensahe na nagbibigay inspirasyon at lakas sa atin. Ang panalangin ay hindi lamang isang ritual, kundi ito ay isang makapangyarihang kasangkapan na nagdadala sa atin ng kapayapaan at katiyakan. Sa ating mga paglalakbay sa buhay, huwag nating kalimutan na ang Diyos ay ating kanlungan at lakas. Sa bawat pagkakataon na tayo ay naguguluhan at nanghihina, alalahanin natin ang halaga ng panalangin at ang Kanyang mga pangako. Sa kabila ng mga hangin ng pagsubok at bagyo ng buhay, ang ating panalangin ay nagiging ilaw na naggagabay sa atin patungo sa kapayapaan at katiyakan. Sa bawat salita ng ating panalangin, naway madama natin ang Kanyang presensya at pagmamahal. Ang kapayapaan ng Diyos ay sumasa atin, nagbabantay sa ating mga puso at isip at sa pagbukas ng ating mga puso sa Kanya,
tayo ay nagiging tagapagdala ng kanyang liwanag sa mundong puno ng dilim. Ang Salmo 46 ay nagsisilbing liwanag sa ating mga puso, lalo na sa mga panahon ng kaguluhan at takot. Sa talatang ito, na nagsasaad na ang Diyos ay ating kanlungan at lakas, nagbibigay ito ng malinaw na mensahe na sa kabila ng mga pagsubok at pagsubok sa buhay, tayo ay hindi nag-iisa. Ang ating mga pananampalataya ay nagiging matibay at ang ating tiwala sa Diyos ay nagiging sandigan sa mga pagkakataong tayo ay nalulumbay at naguguluhan. Sa mundong puno ng mga pagbabago, hindi maikakaila na may mga pagkakataon tayo na nahaharap sa mga hamon. Maaring ito ay mga problema sa pamilya, mga suliranin sa trabaho o hindi inaasahang mga pangyayari na nagdadala ng takot at pangamba. Sa mga ganitong sandali, ang pagtawag sa Diyos at ang ating panalangin ay nagiging daan upang mahanap natin ang kapayapaan. Ang paglapit sa Diyos ay hindi lamang isang paraan ng pagtanggap ng kanyang tulong. Ito rin ay isang pagkakataon upang maipahayag ang ating mga takot at pagdududa at sa kanya makakahanap tayo ng kapanatagan. Ang subtema ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan ay hindi lamang para sa ating pansariling karanasan. Ito ay nagpapakita rin ng mas malawak na konteksto kung paano ang ating pananampalataya at panalangin ay may kakayahang makaapekto sa ating komunidad. Kapag tayo ay nagdadala ng ating mga alalahanin at pagnanasa sa Diyos, tayo rin ay nagiging inspirasyon sa iba. Ang kapayapaan na ating natatamo mula sa ating relasyon sa Diyos ay nagiging liwanag para sa mga taong nasa paligid natin na maaring naguguluhan at nawawalan ng pag-asa. Pagdating sa Mateo 7:7-8, ang mensahe ay mas maliwanag. Bahadis yung pagkakaroon ng tiwala sa Diyos sa ating mga panalangin ay isang mahalagang aspeto ng ating pananampalataya. Ang mga salitang humingi at kayo'y bibigyan, tumuklas at kayo'y makakatagpo, kumatok at ito'y pagbubuksan sa inyo, ay nag-aanyaya sa atin na huwag mawalan ng pag-asa. Ang Diyos ay laging handang makinig at tumugon sa ating mga taos-pusong hiling. Sa bawat pag-akyat ng ating mga panalangin sa Kanya, may kasiguraduhan na mayroong mga sagot na maaaring hindi natin inaasahan, ngunit tiyak na angkop sa ating sitwasyon. Ang pagtitiwala sa Diyos ay hindi lamang nangangahulugang pagtanggap ng kanyang mga biyaya. Ito rin ay nangangahulugang pagkilala sa kanyang kalooban. Sa ating mga panalangin, mahalaga na tayo ay bukas sa mga posibilidad na maaaring magbago ang ating mga sitwasyon. Minsan, ang mga pagbabago na ating hinihiling ay hindi agad dumarating o hindi sa paraang inaasahan natin. Ngunit ang pagtitiwala sa Diyos ay nagiging batayan ng ating katatagan. Sa bawat pagkakataon na tayo ay kumakatok, tayo ay nagiging bahagi ng kanyang mas malawak na plano. Ang ating mga panalangin ay may kapangyarihang makapagbago ng ating mga sitwasyon, hindi lamang sa ating mga sarili, kundi pati na rin sa ating paligid. Ang pagkakaroon ng pananampalataya sa ating mga dalangin ay nagdadala ng pag-asa sa mga tao sa ating paligid. Sa mga pagkakataong tayo ay nananalangin, tayo rin ay nagiging daan upang makilala ng iba ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan at lakas. Sa mga darating na oras, tayo ay mananalangin ng sama-sama. Ang panalangin ay hindi lamang isang simpleng ritual. Ito ay isang makapangyarihang instrumento na nag-uugnay sa atin sa ating manlilikha. Hinihimok ko kayong buksan ang inyong mga puso at isipan sa mga posibilidad ng kapayapaan, lakas at pag-asa na dala ng ating mga panalangin. Sa mga susunod na sandali, magkakaroon tayo ng pagkakataon na ipahayag ang ating mga dalangin at hilingin ang kanyang tulong at gabay.
O Diyos ng kapayapaan at pag-asa, lumalapit kami sa iyo sa oras na ito ng pagninilay at panalangin, naglalakbay sa mga salita ng awit 46 na nagtuturo sa amin na ikaw ang aming kanlungan at lakas sa gitna ng mga pagsubok at mga bagyo ng buhay. Sa bawat hakbang na aming tinatahak, kami ay humihingi ng iyong gabay at liwanag sapagkat sa iyo, aming Ama, nakasalalay ang aming kaligtasan. O aming Diyos, sa mundong puno ng kaguluhan at takot, kami ay dumudulog sa iyong presensya, umaasa sa iyong pag-ibig na hindi nagmamaliw. Sa mga oras ng pangangailangan, kami ay nagtataguyod ng aming mga puso sa iyo, sa kaalaman na ikaw ang aming matibay na pader, ang aming kalasag sa panahon ng panggugulo. Tulungan mo kaming maunawaan na kahit ano pang bagyo ang dumaan, ang iyong kapangyarihan ay hindi kailanman mawawala. Nais naming maging matatag sa aming pananampalataya sa kabila ng mga pagsubok na nagiging balakid sa aming landas. Sa mga pagkakataong kami ay nawawalan ng pag-asa, sa mga sandaling parang ang lahat ay tila nagugunaw, hayaan mong ang iyong kapayapaan na lampasan ang lahat ng pangunawa ay maghari sa aming mga puso. Ipinapangako naming ilalapit ang aming mga sarili sa iyo sa pagtitiwala na ikaw ang nangunguna at nag-aalaga sa amin. Sa bawat sigaw ng aming mga kaluluwa, sa bawat hikbi ng aming mga puso, naway marinig mo ang aming panalangin at pagninilay. O Diyos, sa gitna ng mga alon ng buhay, kami ay nananampalataya na hindi kami nag-iisa. Itinuturo sa amin ng awit na kahit na ang mga bundok ay magalit at ang mga dagat ay bumangon, kami ay makatitiyak sa iyong katatagan. Sa bawat pagsubok na aming dinaranas, samahan mo kami sa aming paglalakbay. Buksan mo ang aming mga mata sa mga biyayang naririyan kahit sa gitna ng dilim. Impalakasin mo ang aming pananampalataya na hindi natitinag, na sa bawat hakbang na aming tatahakin, kami ay magiging mga saksi ng iyong kabutihan. Kami ay nag-aalay ng mga dalangin para sa aming mga kapatid na nahaharap sa mga pagsubok. Naway madama nila ang iyong yakap na puno ng pagmamahal at pag-aalaga. Sa mga oras ng pagdududa at takot, ipaalala mo sa kanila na ikaw ay kasama nila, na sa kanilang mga laban, hindi sila nag-iisa. Magbigay ka ng lakas sa mga nahihirapan, ng pag-asa sa mga nawawalan ng lakas, at ng liwanag sa mga naguguluhan. Naway, maging instrumento kami ng iyong pagmamahal, upang maipakita sa iba ang iyong kadakilaan sa lahat ng aspeto ng aming buhay. O Panginoon, sa mga pagkakataong ang mundo ay tila nagugunaw, turuan mo kaming umasa at umunawa. Sa bawat pagkakaroon ng takot, naway matutunan naming dumako sa iyo, upang sa iyong mga bisig ay makatagpo kami ng kapayapaan. Naway ang iyong liwanag ay magbigay ng gabay sa aming landas, at ang iyong mga salita ay maging kalakasan sa aming mga puso. Hayaan mong ang aming mga panalangin ay umabot sa iyong trono, at ang aming mga pagnanasa ay maging ayon sa iyong kalooban. Sa aming mga pamilya, sa aming mga komunidad, at sa buong mundo, kami ay nananalangin para sa pagkakaisa at pagmamahalan. Naway ang iyong presensya ay maghatid ng kapayapaan sa mga puso ng bawat tao, at ang iyong liwanag ay magbigay ng direksyon sa mga naliligaw ng landas. Sa bawat tahanan, naway mabuo ang pagkakaintindihan at pagtutulungan, at sa bawat lipunan, naway magkaroon ng respeto at pagkakaunawaan sa kabila ng pagkakaiba-iba habang kami ay naglalakad sa mundong ito. Naway palagi kaming maging matatag sa aming pananampalataya. Naway ang aming mga aksyon ay magpakita ng iyong kabutihan, at ang aming mga salita ay maging puno ng pag-asa at pagmamahal. Sa bawat pagkakataon na kami ay nahaharap sa hirap, naway maipakita namin ang iyong liwanag sa mga madidilim na sulok ng mundo.
O Diyos ng pag-ibig at kabutihan, sa aming patuloy na paglalakbay, kami ay muling lumalapit sa iyo na may mga pusong puno ng pag-asa. Sa gitna ng mga hamon at pagsubok, ipinapahayag namin ang aming pagtitiwala sa iyong walang hanggang awa at kabutihan. Alam naming sa bawat hakbang na aming tinatahak, kasama namin ang iyong liwanag na nagiging gabay sa aming mga landas. Naway, sa bawat pagsubok na aming hinaharap, kami ay maging matatag na may pananalig sa iyong mga pangako at sa iyong mga salita na nagbibigay ng lakas. Panginoon, sa mga pagkakataong kami ay naguguluhan at natatakot, tulungan mo kaming muling tumingin sa iyo. Sa mga oras na ang aming mga puso ay tila napupuno ng pagdududa, naway ang iyong banal na espiritu ang manghimok sa amin na magpatuloy at umasa. Ituro mo sa amin ang mga paraan upang maging matatag sa aming pananampalataya, na hindi kami matitinag sa mga unos ng buhay. Hayaan mong ang aming mga puso ay maging puno ng pag-asa, kahit na sa mga pagkakataong tila ang lahat ay nagiging madilim at mahirap. Sa aming mga pamilya kami ay nagdarasal para sa pagkakaisa at pagmamahalan. Naway ang iyong pagkilos ay magdala ng kapayapaan at pagkakaunawaan sa aming mga tahanan. Sa bawat pagsubok na hinaharap ng bawat miyembro ng pamilya, ipaalala mo sa amin na kami ay magkakasama sa laban na ito. Hayaan mong ang aming mga ugnayan ay maging matibay, na puno ng respeto, pagmamahal at pag-unawa. Sa pag-ibig na nagmumula sa iyo, naway makahanap kami ng lakas at katatagan upang harapin ang mga hamon ng buhay. O Diyos, sa aming mga komunidad, kami ay nananalangin para sa pagkakaisa at pag-unawa. Sa mga pagkakataong may hidwaan at hindi pagkakaintindihan, naway maging daan kami ng iyong kapayapaan. Turuan mo kaming maging mapagbigay at maunawain sa isa't isa. Sa bawat tao na aming nakakasalamuha, naway maging inspirasyon kami ng iyong pagmamahal upang sa bawat hakbang na aming ginagawa, ang iyong liwanag ay sumisikat sa mga dilim. Tumulong ka sa amin na maging mga tagapagdala ng pag-asa sa aming kapwa, lalo na sa mga nangangailangan ng tulong at suporta. Panginoon, sa mga pagkakataong ang mundo ay puno ng kaguluhan, kami ay humihingi ng iyong gabay. Naway, ang iyong mga salita ay magbigay sa amin ng lakas at katatagan sa harap ng mga pagsubok. Sa mga oras na kami ay naliligaw ng landas, ipaalala mo sa amin na ikaw ang aming gabay at liwanag. Sa bawat hakbang na aming tatahakin, naway maging matatag kami sa aming mga desisyon, na may layuning lumikha ng mas magandang kinabukasan, hindi lamang para sa aming sarili, kundi para sa lahat. Habang kami ay naglalakad sa daan ng buhay, naway maging patunay kami ng iyong kabutihan at pagmamahal. Sa bawat pagkakataon na kami ay may kakayahang tumulong at magbigay, naway hindi kami mag-atubiling gawin ito. Hayaan mong ang aming mga kamay ay maging mga kasangkapan ng iyong kapayapaan at ang aming mga puso ay maging mga tahanan ng iyong pag-ibig. Naway sa bawat hakbang na aming tatahakin, kami ay maging mga saksi ng iyong kadakilaan. O Diyos, sa pagtatapos ng aming panalangin, dalangin naming patuloy mo kaming yakapin at gabayan. Sa bawat pagsubok na aming dinaranas, naway makatagpo kami ng lakas sa iyong mga salita at kapayapaan sa iyong presensya. Sa lahat ng aming mga pangarap at pananaw, naway ang iyong kalooban ang mangyari. Sa bawat pagiyak, sa bawat ngiti at sa bawat hakbang na aming tatahakin, naway patuloy ang iyong liwanag na sumiklab sa aming mga puso. Aming Ama, sa iyong mga kamay, iniaalay namin ang aming mga buhay. Naway ang aming mga panalangin ay umabot sa iyong trono at ang aming mga pagnanasa ay maging ayon sa iyong kalooban. Sa ngalan ni Jesus, ang aming tagapagligtas, aming idinadalangin ang lahat ng ito. Amen. Sa pagtatapos ng ating pagtatalakay sa Salmo 46, nais kong ipaalala
Sa inyo ang kahalagahan ng pananampalataya sa ating mga buhay. Ang salmo ito ay isang paalala na sa kabila ng mga unos at pagsubok na ating nararanasan, mayroong isang Diyos na matatag at maaasahan. Siya ang ating kanlungan at lakas, at sa Kanya wala tayong dapat ipag-alala. Sa ating mga oras ng pangangailangan, ang ating panalangin ay may kapangyarihang magbago ng ating kalagayan at magdala ng kapayapaan sa ating mga puso. Maraming pagkakataon na tayo'y nahaharap sa mga sitwasyon na tila ba wala ng pag-asa. Pero sa ating pagninilay-nilay sa Salmo, Juda 26, naway ating maunawaan na ang Diyos ay hindi nalulumbay sa mga hamon na ating dinaranas. Ang Kanyang presensya ay palaging kasama natin, nagbibigay ng lakas at nag-aaliw sa ating mga kaluluwa. Minsan, ang pinakamahalagang hakbang ay ang pag-amin sa ating mga kahinaan at ang pagtawag sa Kanya. Maaari tayong makaramdam ng takot, ngunit ang Salmo 46 ay nagsasabi na kahit sa gitna ng kaguluhan, kayo'y huwag matakot. Ang ating pananampalataya ay ang ating sandata laban sa takot. Sa mga pagkakataong tayo'y nawawalan ng pag-asa, ang Diyos ay narito upang ipaalala sa atin na mayroong liwanag sa dilim. Ang Kanyang mga pangako ay hindi nagbabago, at ang Kanyang katapatan ay hindi kailanman nagkukulang. Tayo ay iniimbitahan na maging mga tagapagdala ng Kanyang kapayapaan sa mundong puno ng kaguluhan. Habang tayo'y naglalakbay sa ating pananampalataya, naway maging inspirasyon tayo sa iba. Sa bawat panalangin na ating itataas, sa bawat pagkilos ng pagmamahal at pagkalinga, tayo ay nagiging mga kasangkapan ng Kanyang mga layunin. Isipin natin na ang ating mga simpleng hakbang ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago hindi lamang sa ating buhay, kundi pati na rin sa buhay ng iba. Huwag nating kalimutan ang ating responsibilidad na ipahayag ang Kanyang katotohanan. Sa bawat pagkakataon na tayo'y nagkukwentuhan, nagbabahaginan o nakikita, naway maipahayag natin ang pag-asa na dala ng ating pananampalataya. Ang mundo ay nangangailangan ng mga taong handang ipalaganap ang liwanag sa gitna ng kadiliman. Minsan, ang isang simpleng ngiti, isang nakabubuong salita o isang nakikinig na tainga ay maaring magdulot ng pagbabago sa puso ng isang tao. Sa ating mga pagsubok, alalahanin natin ang mga salita ng Salmo 36. Maging tahimik at kilalanin ninyo na ako ang Diyos. Sa ating mga oras ng pagdududa at kaguluhan, huwag tayong matakot na humingi ng tulong sa Kanya. Ang Kanyang yakap ay palaging bukas para sa ating lahat. Huwag tayong matakot na buksan ang ating mga puso at isipan sa Kanyang mga plano, kahit na minsan hindi ito ang ating inaasahan. Sa pagtatapos ng ating devotional na ito, naway bitbitin natin ang mga aral na ating natutunan. Magtiwala tayo sa Kanyang plano at sa Kanyang mga pangako. Sa bawat pagsubok, ipagpatuloy natin ang pananalangin at asahan nating ang Kanyang kamay ay kikilos sa ating mga buhay. Tayo ay patuloy na lumakad sa Kanyang liwanag at ipalaganap ang Kanyang pagmamahal sa lahat ng ating nakakasalamuha. Naway ang ating puso ay puno ng pag-asa at kapayapaan, at sa bawat hakbang na ating tatahakin, ipakita natin ang pagmamahal ng Diyos sa mundong ito. Maraming salamat sa inyong pagsama sa ating devotional na ito. Magpatuloy tayo sa paglalakbay ng pananampalataya at sama-sama tayong magtiwala sa Kanya na ang ating mga panalangin ay tunay na makapagbabago ng lahat.